Inapi, pinahiya at itinaboy si Lira ng pamilyang pinakasalan niya. Itinuring na kahihiyan, nilapastangan sa harap ng lahat at iniwang walang kakampi kahit na ang sariling asawa. Pero sa likod ng kanyang pagbagsak, may lihim na magpapabago ng lahat. Isang pagkataong matagal nang nawala. Isang pangalang may kapangyarihan na yayanig sa mundo ng mga elitista. Paano kung ang babaeng minata nila ay ang tunay na tagapagmana ng isang imperyo? Sa kanyang pagbabalik, haharap siya sa mga taong minsang dumurog sa kanya, ngunit ngayon, hindi na siya ang dating si Lira. Mula sa pagiging api, siya na ang kinatatakutan. Sino ang luluhod? Sino ang magsisisi? Handa na ba silang harapin ang babaeng minsan nilang winasak? Magpakasal na tayo, Lira. Dadalhin kita sa simbahan sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan? Sa sobrang gulat ni Lira na itulak niya si Adrian, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Siya kasi ay anak ng magsasakang si Mang Isko at ang asawa nitong si Aling Nena. Bata pa lamang si Lira, sanay na ito sa hirap. Gumigising siya bago pa sumikat ang araw para tumulong sa bukid. Nagtitinda sa palengke, kaya't siya ay nakilala sa kanilang baryo bilang mabait, matalino at may dignidad na dalaga. Habang si Adrian naman ay ang uniko iho ng mga Cortez, ang pamilyang nagmamay-ari ng ilan sa naglalakihang hasyenda sa San Gabriel. Ang ilan pa sa mga lupang yun ay inuupahan ng mga magsasaka at magulang ni Lira. Magtatatlong taon na ang lihim nilang relasyon. Walang nakakaalam nito kung hindi silang dalawa at ang matalik na kaibigan ni Lira na si Steph. Hindi nila kayang ipagtapat sa kanilang mga magulang ang namamagitan sa kanilang dalawa dahil siguradong hindi sasang-ayon ang mga yun, lalo na ang pamilya ni Adrian. Kilala ni Lira ang kalupitan ng mga yun dahil yun mismo ang paraan kung paano niya nakilala si Adrian. Noong mga bata kasi sila ay nagbakasyon ng mga kamag-anak ni Adrian sa kanilang probinsya. Namasyal sila sa mga asyendang pagmamay-ari ng mga Cortez at nasaktuhan ang paslit na si Lira na nagsasaka kasama ang mga magulang. Pinagdiskitahan siya ng mga pinsan ni Adrian, inilublob sa putik, itinali sa karo ng baka at pinagbabato ng bulok na ani. Kung hindi lamang dumating si Adrian noong araw na yun, ay siguradong yun na ang huling sandali ni Lira. Nagsampa naman ang kaso ang mga magulang ni Lira pero wala silang nagawa dahil para sa mga Cortez, kutong lupa lamang sila sa kanilang lupain. At sa huli, walang nanagot sa ginawang abuso sa paslit. Adrian, sigurado ka ba? Masyado kasing mabilis. Tapos... Hinahanap ni Lira ang tamang salitang pwedeng gamitin para maayos na maipahayag ang sarili. Pero't mayat maya, nawawala ang kanyang boses. Hindi kasi siya makapaniwala na ganito palang nararamdaman ni Adrian na parehas pala silang ninanais at natatakot lang magtapat dahil sa pag-aakalang hindi sila magugustuhan ng isa't isa. Adrian, natatakot kasi ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Anak ako na magsasaka. Tapos ikaw ang uniko iyo ng mga Cortez. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Salita mo lang ang mahalaga sa akin. Boses mo lang ang pakikinggan ko. Natahimik si Lira hanggang ang sunod na lamang niyang naaalala ay ang pamamanhika ni Adrian para hingin ang kanyang kamay. Mag-isang tumuloy si Adrian sa kanilang munting kubo. Walang kasamang pamilya o kaibigan. Pero magkabila ang braso naman nito ay may hawak na mga regalo. Hindi namin kailangan ng regalo, iho. Ang gusto lang namin ay alagaan at mahalin mo ang anak namin. Pahayag naman ni Mang Isko. Mamahalin ko po habang buhay si Lira. Pangako po yan. Napigtas ang boses ni Adrian nang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na busina ng kotse sa labas ng munting kubo nila Lira.
At nang sumilip sila sa bintana, napasinghap na lamang silang lahat nang makita roon ang pamilya ni Adrian, ang ina nitong si Doña Beatriz at ang nakatatanda nitong kapatid na si Celine. Adrian! Alam naming nandiyan ka! Lumabas ka dyan! Sigaw ni Celine, sabay talon palabas ng kanyang luxury car na mas mahal pa sa lupang kinatatayuan ng tahanan nila Lira. Adrian! Sunod na iskandalo naman ni Doña Beatriz. Sumugod pa ito sa kubo at ilang beses na sinipa ang pinto hanggang sa magiba ito. Walang pakundangan siyang pumasok at piningot ang tenga ng uniko iho nitong napahiyawa sa sakit. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Adrian? Mas pinilipit pa ng Donyang tenga ng kanyang anak. Magpapakasal ka sa babaeng dukang ito? Hindi ko pa talaga malalaman kung hindi sinabi sa akin ni Kelsey na umatras ka na sa kasal ninyong dalawa. Si Kelsey, ang kababata ni Adrian sa States, pinayito. Ngunit gaya ni Adrian ay nasa ibang bansa ito at doon lumaki. At dahil magkasosyong negosyo ng kanilang mga pamilya, ipinagkasundo silang magpakasal. Hindi ko mahal si Kelsey, Ma. Kaya't hindi ko siya pakakasalan. Si Lira ang mahal ko. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? O talagang malandi lang tong hampas lupang to, kaya ka nagkakaganyan? Napasinghap ang lahat nang hablutin ni Celine ang buhok ni Lira at malakas itong itinulak. Ano ba, ate? Agad na inalalayan ni Adrian si Lira habang si Mang Isko naman, agad na nagbaga sa galit ang mga mata. Sino kayo? Para maliitin at alipustahin ang anak ko sa sarili naming pamamahay, ha? Sigaw ng matanda, ngunit imbes na matakot ay nang iinsultong tumawa ang mag-ina. Bahay ang tawag mo sa lugar na ito? Mas mukha itong baboyan. Hindi ka naman nagkakamali, Ma. Baboy naman talaga ang nakatira dito. Mga putikang baboy at darang ang kinakain. Napakamatapobre nyo! Lumayas kayo sa pamamahay ko! Tuluyan ang naalerto ang lahat nang hablutin ni Mang Isko ang kanyang itak at upang pakalmahin ito ay ilang beses na hinipo ni Aling Nena ang kanyang likod habang si Lira naman ay hindi maiwasang maiyak dahil sa pinaghalong kahihiyan, dismaya at ng takot. Aalis naman talaga kami dito. Sa gitna ng yabang ni Celine ay napalunok ito at habang nakatitig ito sa itak, dahan-dahan din itong umaatras. Ano akala nyo? Gusto naming magtagal sa mabaho niyong bahay? Tumigil ka na, ate. Ikaw ang tumigil, Adrian! Uuwi na tayo! Hindi ako sasama sa inyo. At least, not with Lira. Mas hinigpitan ni Adrian ang yakap nito sa minamahal na dalaga. At sa ayaw at sa gusto nyo, magpapakasal kami. Nagsanib puwersa ang sigaw ng mag-ina para pigilan si Adrian. Ngunit huli na ang lahat nang binuhat ni Adrian si Lira at isinakay ito sa kanyang sasakyan. Ilang buwang nagmatigas si Adrian. Pinutol niya ang kanyang relasyon sa kanyang buong pamilya dahil para sa kanya, mas mahalaga na nasa piling ni Lira. Tumira sila sa bukid hanggang isang araw. Dinalaw sila ng mag-inang Doña Beatriz at ng anak nitong si Celine. Handa na silang ipagtabuyan ni Adrian, ngunit kalmado silang nakipag-usap at kalaunan ay nagpakumbaba para ayusin ang relasyon sa lalaki. Ilang beses nila itong kinumpinsi na bumalik sa mansyon at napapayag lang nila ito nang sumang-ayon silang patuloy na rin si Lira. Kinakabahan ako, Adrian. Mahinang usal ni Lira habang nakatanaw sa mansyon ng mga kortes. Hawak ni Adrian ang kanyang kamay. Ilang beses na siyang napadaan sa mansyon ng asawa. Ngunit ito ang kauna-unahang beses na makita niya ito ng malapitan. Kaya't ngayon, mas napamangha siya. Ilang hektarya kasi ang kinatatayuan nun at sa harap, nakaparada ang mamahaling mga sasakyan. Huwag kang matakot, mahal. Ilalayo kita agad sa oras na may ginawa silang masama sa'yo. Sa sinabing yun ni Adrian, napangiti si Lira at sa wakas, gumaan na ang pakiramdam.
Mas hinigpitan niyang hawak sa kamay ng asawa at isang beses na humugot ng malalim na hininga bago ito nagpahila sa loob ng mansyon. Sa second floor ang kwarto ninyo. Salubong sa kanila ni Celine. Pinasadahan nito ng tingin si Lyra mula ulo hanggang paa at hindi maiwasang mangasim ang muka nang mapansin ang kupas na suot nito at mga dalang gamit na nakasilid sa bayong. Mabuti na lamang sa kanya dahil hindi iyon napansin ni Adrian. Iabot niya na lamang sa mga kasambahay ang gamit niyo. Pagkatapos sumabay na kayo sa aming maghapunan, naghihintay na si Mama. Tumango na lamang ang mag-asawa bago sundin ang sinabi ni Celine at sa kanila ito sinundan sa engrandeng kusina na halos 5 beses ang laki sa bahay nila sa bukid. Malawak naman ang ngiti ni Doña Beatriz nang makita si Adrian, ngunit napawi agad ito nang mapako ang kanyang atensyon kay Lyra na nakakawit ang kamay sa braso ni Adrian. Ramdam ni Lyra ang pagkaila ng Donya at ang anak nitong babae. Kaya't buong hapunan ay nakayuko lamang siya. Hindi siya umiimik at sinisiguradong tahimik na ngumunguya. Hanggang sa matapos silang kumain, tumayo si Adrian nang may tumawag sa kanyang telepono at susundan sana siya ni Lyra nang tawagin siya ng kanyang biyanan. At saan ka pupunta? Sa kwarto po namin. Ganyan ka ba talaga pinalaki ng mga magulang mo? Hindi alam ang makisama? Ganyan ba dapat ang isang may bahay? Hindi alam tumulong sa mga gawain? Hindi naman po sa ganun. Kung hindi sa ganon, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo ang mga kasambahay na ligpitin ang mga pinagkainan natin. Napaiktad si Lyra sa biglaang pagtaas ng boses ng ginang. Nangilid ang kanyang mga luha, ngunit hindi na lamang siya umimik at nagmamadali na ang tumulong. Niligpit niya ang mga kalat sa lamesa at hinugasan ng mga pinggan habang nakamasid ang mag-ina sa kanya. At umamo lamang ang kanilang mga mata nang bumalik si Adrian. Ma! Bakit niyo pinaghuhugas ng plato ang asawa ko? Gosh, Adrian, huwag kang dramatic. Tinuturuan lang namin si Lyra na maging mabuting asawa. At sino ka para gawin yan? Hindi ko kailangang maging mabuti si Lyra. Dahil ang pagiging asawa niya, sapat na sa akin. Hindi na pinagsalita pa ni Adrian ng kanyang pamilya. Agad nang hinila si Lyra para ilayo. Nang silang dalawa na lamang sa kanilang silid, ay ilang beses itong humingi ng tawad. At dahil natural na mapagkumbaba ang asawa, sinabi niyang ayos lamang siya. Pinalagpas iyon ni Adrian at sa mga sumunod pang insidente na mas naging maingat na si Doña Beatriz at Celine sa pang-aalipusta kay Lyra. Sa tuwing nasa trabaho si Adrian, pinapakain nila siya ng hiwalay. Minsan naman kasama ang mga alagang aso na nakakadena sa likod ng mansyon. Mas katulong ang turing nila kesa sa manugang, ngunit tahimik lamang siya sa gitna ng nararanasang ito dahil ayaw niyang awayin ni Adrian ang sariling pamilya, lalo na't nakikita niyang nagiging maayos na ang kanilang relasyon. Iniisip na lamang ni Lyra na itong kapalit ng pagpapatuloy ng mga Cortez sa kanila sa kanilang napakalaking mansyon. Hindi rin naman siya umaasa na ituturing siyang prinsesa ng mga iyon dahil una pa lamang malinaw nang hindi sila boto sa kanya. Anong ginagawa mo dyan? Napabalikwa si Lyra nang biglang marinig ang boses ng kanyang biyanan habang kinukusot niya ang kanyang maruming damit. Ma, ano po? Nilalaban ko lang po mga damit ko. Naglalaba ka? Tumaas ang kilay ni Doña Beatriz at nangasim ang muka nang makita ang mga kupas na damit sa mamahaling washing machine. Gamit ang tubig at sabon na binabayaran ko? Bumuka saradong bunganga ni Lyra, ngunit puro utal na salita ang lumalabas sa kanyang labi. Hindi niya kasi mapigilan kabahan at manliit sa sarili sa tuwing kausap ang Donya, kaya't palagi siyang nabablangko kahit na malinaw sa kanyang utak ang nais niyang sabihin. Ano? Hindi ka makasagot? Huwag mong sayangin ang pera ko, Lyra, dahil wala ka namang pamalit. Ang mabuti pa, itapon mo yung mga damit mo
At ang isuot mo na lang, yung lumang uniforme ng mga kasambahay. Dahil mas matino pang tingnan ng mga yon. Nanditiring pinagmasdan ng Donya si Lira mula ulo hanggang paa at saka ito umismid bago iwan ang manugang habang si Lira naman napayuko na lamang dahil wala itong lakas ng loob na sumagot pabalik dahil sa takot na makarating iyon kay Adrian. Kaya't sa huli, sinunod niya ang sinabi ni Doña Beatriz. Itinapon niya ang kanyang mga damit at isinuot ang pinaglumaan ng mga kasambahay. Dahilan kung bakit umani siya ng kutsa kay Celine mula sa mayayamang kaibigan at kamag-anak nito. Nasa mansyon kasi sila para pag-usapan ang magiging selebrasyon ng kaarawan ni Celine kinabukasan at nang makita nila ang pinagmamalaking asawa ni Adrian nakasuot ng para sa kanila ay katawa-tawang damit, pinagpiyastahan nila ito. Yung babaeng yan ang asawa ni Adrian? Oh my gosh! Really? Kels is so much better! Saan bang putik na pulit yan ni Adrian? Ay, amoy pukid. I can't believe na dala-dala niya ng apelyedo natin. Marurumihan ang pangalan natin. The huge problem is, bakit ba kasi nagpakasal si Adrian sa isang dukha at walang pinag-aralan? Anak pa na magsasaka. Napakagaling mo siguro sa kamalira, no? Mas lumakas ang tawanan nila. Ang pinakamalakas ay ang kay Celine na kinukuhaan pa ng video ng pagpapahiya kay Lira. Is she invited tomorrow? Hindi ba nakakahiya sa mga bisita? Baka sirain niya lang ang birthday party mo, Celine. Oh gosh, don't worry. May sorpresa naman ako kay Lira bukas. Mas lumawak pa ang pilyang ngisi sa pisngi ni Celine. Hindi alam ni Lira kung para saan iyon hanggang sa kalaunan ay makalimutan niyang malisyosong pahiwatig nang sa wakas ay nakauwi na si Adrian galing ng trabaho. Masaya siyang sinalubong ni Lira sa pinto habang nakabukas ang braso para sa isang yakap. Ngunit nilagpasan lamang siya ng asawa at walang salitang sumalampak sa malambot na sofa. Kumirot ang dibdib ni Lira, ngunit ipinagsawalang bahala niya yun at nakangiting umupo sa sahig sa tabi ng sofa. Adrian, kumusta ang trabaho? Anong nangyayari sa opisina? Dali, kwentuhan mo ko. Hinintay niyang magsalita sa Adrian, ngunit sa halip ay hilik nito ang kanyang narinig. Tatapikin pa sana siya ni Lira para gisingin, pero huli na at napabuntong hininga na lamang siya na kinumutan ang asawa. Masyado ka sigurong napagod sa trabaho mo. Inaasahan niyang kinabukasan ay babalik na sa dating lambing ang kanyang asawa, kaya't laking pagtataka niya nang mapansin niyang tila ba iniiwasan siya nito. Niregaluhan siya ni Celine ng magandang puting pistida para isuot sa handaan. Hapit iyon sa kanyang payat na pangangatawan, kaya excited siyang ipakita iyon kay Adrian. Pero sa halip na humanga, bumuntong hininga lamang ito at nagpatuloy sa pagbobotones ng kanyang polo na para bang walang naririnig. Maging ang harap-harapang pagkutsa sa kanya ni Doña Beatriz, sinabing kahit nagawa pa sa diamanteng kanyang suot ay kakambal pa rin siya ng putik, ay walang ginawa si Adrian. Diretso lamang itong naglakad at iniwan si Lira sa kamay ng mapang-alipustang ina. Hindi nagbalik ng tingin, maging noong umaalingangong nasa buong mansyon ang hiyaw ng kanyang asawa. Pinaghihila at ginupit kasi ni Doña Beatriz ang kanyang suot. Wala itong pakialam kung mahiwa man ito ang kanyang balat hanggang sa makahanap ng tiyempo si Lira at mabilis na tumakbo palayo sa biyanan. Halos hubot-hubad na ito dahil sa punit-punit na kasuotan. At dahil sa hindi siya nakapag-isip ng maayos dahil sa trauma, ay hindi niya namalayang dinala siya ng kanyang mga paa sa hardin kung saan ginaganap ang birthday party ni Celine. Napaluhod siya habang malakas na humihikbi na siyang agad na pumukaw ng atensyon ng lahat. Napalingon ang mga bisita sa kanya at maging ang spotlight ay pumakaw sa kanya. Napasingkit ang kanyang mga mata sa sobrang liwanag noon. Ngunit kahit na nasisilaw, ay namataan niya pa rin ang kanyang asawa na nakaakbay sa isang magandang babae.
Tila naman nabiyak ang kanyang puso, lalo na nang magtama ang mga mata nila ni Adrian. Umugong ang bulong-bulungan mula sa mga bisita. Pero imbes na ipagtanggol si Lyra, gaya ng laging ginagawa ni Adrian, hinilan niya ito sa braso, hinatak papalayo sa mga nanunood. Isang beses pang napaaray si Lyra, ngunit hindi siya binitawan ni Adrian hanggang sa makapasok sila sa mansyon. What were you thinking? Sandaling nagdilim ang paningin ni Lyra nang malakas siyang itulak ni Adrian sa pader. Lumabas ka? Nang ganyan ang itsura mo? Kilala mo ba kung sino ang mga bisita namin? Umuwi pa ang mga kamag-anak namin galing sa ibang bansa para sa birthday party ni Celine. Adrian, sinaktan ako. Sinaktan ako ng mama mo. Ano na naman ba to, Lyra? Nagsisinungaling ka na naman. Nagsisinungaling? Adrian, ni isang beses, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Stop the act, Lyra. Inamin na sa akin ni Mama at ni Celine ang pag-aabuso mo sa pagprotekta ko sa'yo. At huwag na huwag mong sasabihin na sila ang nagsisinungaling dahil pati ang mga kasambahay ay nagsusumbong sa akin. Ano? Adrian, silang umaabuso sa akin. Hindi lang ako nagsusumbong sa'yo dahil ayoko magkagulo ulit kayo. Lyra, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sinisiraan mo ang pamilya ko. Ikaw ang nanggugulo sa amin. Hindi! Hindi! Hindi mo ako naiintindihan! Ilang beses na umiling si Lyra, sinubukan nitong hawakan ng kamay ni Adrian, pero muli lamang siyang itinulak nito na tila ba nanditiri. Pinagsisisihan ko na minsan kong tinalikuran ng pamilya ko para lang sa'yo. Sana si Kelsey na lang pinakasalan ko. Nangihina ang mga tuhod ni Lyra. Pakiramdam niya ay babagsak siya, pero hinabol niya pa rin si Adrian nang bumalik ito sa hardin. Wala na siyang pakialam kung pagtinginan siya at pagbulungan ng mga ito dahil ang kanyang atensyon ay nasa asawa niya lamang at sa babaeng inaakbayan nito. Yon ay si Kelsey, ang babaeng ipinagkasundo kay Adrian. Makinis at maputi ang kanyang balata, matangkad, halatang edukada at siguradong mula sa mayamang pamilya. Napakalayo sa kanya at hindi maiwasang manliit siya. Sunod na pumako sa kanyang paningin sa braso ng asawa, sa balikat ni Kelsey. At habang tumatagal ang tingin niya roon, ay mas lumalakas ang boses ni Adrian sa kanyang isipan noong ipinangako nitong ilalayo siya nito sa lahat sa oras na sinaktan siya. Pangako ngayoy harap-harapan niya ng pinabasag. Bumalik lamang siya sa kanyang ulirata nang lumapit sa kanyang si Celine at walang pakundangan siyang binuhusan ng wine. Napaatras at napasinghap siya habang pumutok naman ang tawanan ng mga bisita. "Lumayas ka sa party ko, ha? Bitch!" Isinaboy ni Celine ang natitirang wine na hawak nito. "Bumalik ka na sa bukid at linisin mo ang tayo ng mga kapatid mong baka!" Naikuyom na lamang ang kamao ni Lyra habang sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang luha. Hanggang kalaunan ay kumaripas na lamang siya ng takbo papalayo sa mansyon. Halos 2 barangay ang layo noon sa tahanan ng kanyang mga magulang at malalim ng gabi, ngunit ipinagsawalang bahala niya yun. Tuluyan na lamang sumuko ang kanyang mga tuhod nang pagbuksan siya ng pinto ng kanyang amang si Mang Isko. Anak, ano bang nangyari sa'yo? Agad na dinaluhan ni Mang Isko ang umiiyak na anak na mas lumakas pa ang iyak nang yakapin niya ito. Papang, ayoko na po doon. Bawiin niyo na po ako. Dito na lang po ulit ako. Malamig dito, anak. Baka magkasakit ka. Tumuloy ka dun sa loob. Sinubukang tumayo ni Lyra pero hindi niya maramdaman ang sariling mga binti. Kaya't sa huli, binuhat siya ng kanyang ama kahit paika-ika na ito. Nasaan po si Mamang? Tanong ni Lyra matapos nitong kumalma ng konti. Anak, kasi Malalim na bumuntong hininga si Mang Isko na tila ba nagdadalawang isip ito.
Ayaw na sana naming sabihin sa'yo dahil ayaw naming makaistorbo. Pero may malubhang sakit ang mamang mo. Ano po? Nasaan po si mamang ngayon? Hindi sumagot si Mang Isko at sa halip, dumiretso ito sa maliit na kwarto. Kaya't agad siyang sinundan ni Lira at nang makita niyang kanyang mahinang ina na nakaratay sa matigas na kama, ay tuluyan na siyang naturog. Butot balat na ito, maya't maya ang pag-ubo. Mas masakit palang makitang ganoon ang kanyang ina kaysa sa pagtaksilan at pagkaisahan ng buong pamilya ng kanyang asawa. Mama, Dahan-dahang lumapit si Lira sa kanyang ina at nang marinig nitong kanyang boses na nagmulat ito ng mata. mamang, anong nangyari sa inyo? Anak, huwag kang umiyak. Pinilit na ngumiti ni Aling Nena habang pinupunasan ng luha ng kanyang anak. Ayos lang ako. Ayos lang ang mamang. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo ayos, mamang. Meron ka sakit. Mas lumakas pa ang hagulhol ni Lira. Tahan na. Tahan na. Ano bang nangyari sa iyo, anak? Bakit ka napadalaw? Kinagat ni Lira ang kanyang labi para pigilan ang kanyang paghikbi habang pinagmamasdan ng kawawang kalagayan ni Aling Nena. Nagdadalawang isip siya kung ipagtatapat niya ba ang naranasang pang-aabuso sa kanya hanggang sa mas kumbinsihin na siya ng kanyang ina. Ayaw nila ako doon, mamang. Hindi sila pabor sa akin dahil mahirap lang tayo. Dukharaw ako at walang pinag-aralan. Tapos ang sabi ni Adrian sa akin, nagsisisi raw siyang pinakasalan niya ako. Natahimik ang mga magulang ni Lira hanggang sa marinig niya ang mahinang pag-usal ng mura ni Mang Isko. Nagpipigil ito sa galit dahil ayaw niyang palubhayin pa ang karamdaman ng kanyang asawa. Sa tingin ko, ito na ang tamang panahon, Isko. Sabay na natigilan si Lira at Mang Isko hanggang sa isang beses na tumango ang kanyang ama at tumakbang para mas mapalapit sa kanila. Ano pong ibig niya sabihin? Matagal na namin gustong sabihin sa iyo, anak. Pero masyado ka pang bata noon para lubusang maintindihan ng lahat. At sa totoo lang, ay natatakot kami sa magiging reaksyon mo. Huwag ka sanang magagalit. Ano po bang nangyayari? Wala po akong maintindihan. Hindi ka namin tunay na anak, Lira. Napatitig si Lira kay Aling Nena hanggang sa tila umikot ang kanyang paningin at biglang hindi makahinga ng maayos. Napakapit siya sa kahoy na kama at sandaling ipinikit ang mga mata para pakalmahin ang sarili. Ngunit hindi pa niya tuluyang naisisiksik sa kanyang utak ang kanyang narinig na mga salita sa kinikilalang mga magulang. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Simula nang mapulot ka namin. Matapos madisgrasya ang minamanehong sasakyan ng iyong tunay na ina. Nanginig ang boses ni Mang Isko dahil sa pagpipigil ng emosyon, kaya pinisil ni Aling Nena ang kanyang kamay at siya nang sumunod na nagpaliwanag. Patay na ang nanay mo noong matagpuan namin kayo. Hindi namin siya kilala at hindi namin alam kung taga saan kayo. Kaya't noong walang kumukuhang kamag-anak sa bangkay ng nanay mo, makalipas ang halos 1 buwan, hindi ka na namin isinurrender sa mga otoridad. Sa halip, ipinakilala ka naming sarili naming anak. Tila pinipilipit ang ulo ni Lira sa mga natuklasan. Binigyan naman siya ng oras ng kanyang kinikilalang magulang para mahanap ang kanyang boses hanggang sa makapagsalita siya. Sino po ako? Sa mga dekadang lumipas, may nalaman po ba kayo sa pagkatao ko? Pasensya ka na anak. Pero wala.
Ang tanging natatandaan lang namin tungkol sa pinagmulan mo ay ang lampin at kwintas na suot mo nung napulot ka namin. Lumapit si Mang Isko sa lumang kahoy na aparador. Binuksan niya ito at kinuha mula roon ang binabanggit na mga gamit at maingat na iniabot ito kay Lira. Pinagmasdan iyon ng anak sa kanyang palad at bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapansin ang mga letrang nakaukit sa kwintas. Valmores? Gamitin mong lampin at ang kwintas na yan para hanapin ang tunay mong pamilya, Lira. Kilalanin mo kung sino ang tunay na ikaw. Nanigas ang buong katawan ni Lira nang malaglag ang kamay ng kanyang ina. Ilang beses niyang tinawag ito, ngunit hindi na ito nagmulat ng mga mata hanggang sa tumigil ang pag-angat ng dibdib nito at tuluyan na itong binawian ng buhay dahil sa malubhang karamdaman. Paulit-ulit na naririnig ni Lira ang boses ng kinikilalang ina sa kanyang isipan. Pinapaalalang karapatan niyang malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit matapos ang halos isang buwang pag-iisip, nagdesisyon siya na manatili sa bukid kasama ang kinikilalang ama. Matanda na kasi ito at mahina na, kaya't hindi magawang iwanan ni Lira. At higit sa lahat, naniniwala siyang sapat na ang buhay na meron siya. Tahimik, simple at malayo sa gulo. Kung wala siya sa bukid, nasa palengke naman siya para ibenta ang mga naani nila. Sa isang malayong lungsod naman, isang bilyonaryo, si Don Esteban Valmores, ang matagal nang naghahanap sa nawawala niyang anak. Isang sanggol na nawala matapos ang isang trahedya, mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Maraming beses siyang nagpaimbestiga pero walang malinaw na sagot, maging noong natagpuan niya ang puntod ng asawa 1 taon matapos ang aksidenteng kinasangkutan nito. Noong nadisgrasya kasi ang mag-ina, nasa gitna ng paghihiwalay ang mag-asawa. Itinakas ng kanyang inang sanggol na si Lira noong nagpa siyang korte na ibigay sa ama niya ang kustodiya ng bata. Hindi alam ni Don Esteban kung saan dinala ng kanyang asawa si Lira, kaya't tumagal ang taon sa paghahanap sa mga ito, lalo na't galing din sa mayaman at maimpluwensyang pamilya ang asawa niya. Rogelio, anong balita? Tanong ng matandang Don sa kanyang matalik na katiwala. Nag-uusap sila sa telepono dahil nasa isang liblib na baryo ng San Gabriel si Rogelio para tuparin ang misyon nitong hanapin ang nawawalang tagapagmana ng bilyonaryo at kayamanan ng mga Valmores. Pasensya na, Don Rogelio. Negative pa rin eh. Huwag kang uuwi kung hindi mo kasama ang anak ko. Ibinuka ni Rogelio ang kanyang mga labi para magreklamo. Pero bago pa man siya makapagsalitang muli, ibinaba na ng matandang Don ang telepono. Napabuntong hininga na lamang ulit ang katiwala at luminga sa palengking sinuyod hanggang sa mapukaw ang isang masiglang hiyaw sa kanyang atensyon. Sinundan niya iyon at nakitang isang babaeng nagtitinda ng mga gulay. Hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito dahil sa mga dumadaang tao, pero tila may bumubulong sa kanyang lapitan nito. Hanggang sa hindi niya namalayan na sinunod ng kanyang mga paa ang kanyang bulong. Magkano dito sa mais? Tanong ni Rogelio sa tindera. Tumigil ito sa paghiyaw para pagtuunan ng pansin ang lalaki. At nang magtama ang kanilang mga mata, tila bumagal ang pag-ikot ng mundo ni Rogelio dahil sa mukhang sumalubong sa kanya. Hindi ito nalalayo sa mukha ng babaeng dati niya ring pinagsilbihan, ang Donya sa Valmores. Parang pinagbiyak na bungang Donya at ang tinderang nasa kanyang harapan, si Lira. 30 lang po ang 1 kilo. Ilang kilo pong kukunin nyo? Natameme na lamang si Rogelio nang marinig ang boses ni Lira, pati kasi ang tunog nun ay hindi nalalayo sa nasirang Donya. 1 kilo lang. Pinanood ni Rogelio si Lira at ibinalot nito ang kanyang binili hanggang sa hindi niya na napigilan ng sarili na tanungin nito. Iha, taga saan ka? Kilala mo ba ang mga magulang mo?
Natigilan si Lira. Bumilis ang kanyang tibok ng puso hanggang sa lumunok siya para pakalmahin ang sarili. Ang kaninang maligalig niyang ekspresyon ay napalitan ng pagkairita. Masyado na po yatang personal ang tinatanong nyo. Ibigay niyo na lang po ang bayad sa mais. Pwede na po kayong umalis. Agad na nag-alis ng tingin si Lira kay Rogelio at nang matanggap nitong bayad, agad siyang tumalikod para lumayo at makalanghap ng sariwang hangin na tila biglaan na lamang na naging malapot. Ang hindi niya lang inaasahan ay ang sikretong pakikinig ng kanyang matalik na kaibigan na si Steph. Nang tuluyan ng makalayo si Lira, lumapit ito kay Rogelio para makiusyoso. Manong, anong kailangan niyo sa kaibigan ko? Lira po ang pangalan niya. Ano nga pong kailangan niyo sa kanya? Di na ako kayo sumagot. Nagtagisa ng tingin ng dalawa. Nagdadalawang isip si Rogelio kung mapagkakatiwalaan niya ba ang dalaga hanggang sa bumuntong hiningi ito at nagpa siyang sabihin ang kanyang pakay. Ipinadala ko ng buskong si Don Esteban para hanapin ang kanyang nawawalang anak. Hindi ako sigurado pero kamukhang kamukha ng kaibigan mo ang dating asawa ni Don Esteban. Kaya nakikiusap ako sa iyo na kung pwede tulungan mo akong malaman ang totoo. Mas tumaas ang kilay ng kaibigan ni Lira. Alam na nito na hindi tunay na anak si Lira ng kanyang mga magulang na magsasaka. Kaya hindi imposible na siya nga ang nawawalang anak ng matandang Don. Pero hindi dapat siya magtiwala basta-basta dahil personal na buhay ng kanyang matalik na kaibigan ang nakasalalay. Nako, hindi si Lira ang hinahanap niyo. Pwede ka nang umalis. Napigtas ang pagtataboy ni Steph kay Rogelio nang mamataan niya sa Adrian kasama ang dating kasintahan nitong si Kelsey. Nakakbay siya sa babae habang ipinagmamayabang ang negosyo ng kanyang pamilya sa palengke. Nangasim naman ang mukha ni Steph dahil alam niya rin ang ginawa ng pamilya ni Adrian kay Lira hanggang sa hablutin niyang straw sa boteng pinag-inuman ni Lira. Ano ba kailangan niyo? DNA test o eto? Hinila ni Steph ang kamay ni Rogelio at ibinigay ang straw sa palad nito. Basta ha, kapag si Lira ang nawawalang anak ng Don, siguraduhin niyo mapapahiya yung Adrian yan at ang buong pamilya niya. Napangisi si Rogelio habang nakatingin sa straw hanggang sa muli niyang salubungin ang mata ng kaibigan ni Lira na nanggagalaiti pa rin sa galit. Pangako yan, tutulungan natin si Lira. Ibinigay ni Steph ang kanyang contact number kay Rogelio. Hinintay niyang tumawag iyon para sa update ng DNA test. Ngunit halos isang buwan lumipas ay wala siyang natanggap na balita. Dahil doon, hindi niya na lamang ipinaalam kay Lira ang pakikipagkasundo sa katiwala ng bilyonaryong Don sa pag-aakalang hindi naging maganda ang resulta. Nang araw naman na yun, nasa isang restaurant ang magkaibigan para humanap ng ibang pagkakakitaan. Hindi na kasi sapat ang kinikita ni Lira sa bukid at sa palengke, lalo na't hindi na siya matutulungan ni Mang Isko dahil na rin sa katandaan nito. Ma'am, fill upan nyo na lang po itong form. Maingat na kinuha ang application form mula sa manager ng restaurant. Tinulungan siya ng kaibigan na sagutan nito. Ngunit sabay silang napahinto nang makarinig sila ng hagikikan sa isang malayong lamesa. At bago pa man makaiwas ng tingin si Lira, nagsalubong na ang mga mata nila ni Celine. Agad na nakilala ni Lira ang mga kasama nito, ang mga kaibigan at kamag-anak ng hipag na pinagtawanan at pinahiya siya. Oh, look who's here! Pinag-cross niya pa ang kanyang braso at nakakainsultong pinagmasdan si Lira mula ulo hanggang paa. Ganoon pa rin ang titig niya, gaya ng dati, nanditiri pa rin. Sus, pa-English pa, wala ka namang tuhod! Napasinghap si Celine sa sinabi ni Steph. Anong sabi mo? Ang sabi ko, mukha kang tuhod, kayong lahat. Mukha kayong magagaspang ang tuhod. Isa-isang idinuro ni Steph si Celine at ang mga kaibigan nito hanggang sa higitin ng isa sa mga yun ang kanyang palapulsuhan. Bitiwan mo nga ako, pangit na to! Gosh! Can you please tell your friend to shut up? Nagpapapadyak sa inis si Celine. Ikaw ang kinakausap ko, Lira.
Wala ka bang sasabihin? Pipi ka na rin ba ngayon? Naikuyom ni Lira ang kanyang mga kamay dahil sa pagpipigil ng galit hanggang sa walang pakundangang hinila ni Celine ang kanyang buhok at sa sobrang gulat niya ay kusang gumalaw ang kanyang kamao at sinuntok ang hipag. Ouch! What the hell? Sapo-sapo ni Celine ang mata niya na sinuntok ni Lira. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang sa step naman ay mapang-asar na humalakhak. Bitch! Hawakan niyo siya! Sigaw ni Celine. Ngunit bago pa man makalapit ang mga kasama niya kay Lira, hinila na siya ng kaibigan palabas ng restaurant. Hinabol sila ng mga yun, kaya't mas binilisan nila ang pagtakbo. At nang maabutan na sila, ay bigla na lamang may humarurot na 3 magagarang sasakyan. Huminto ang mga yun sa kanilang harapan at napatalo na lamang sa saya si Steph nang makilala ang lalaking dumungaw mula sa itim na bintana. Mang Rogie! Sakay! Dali! Sigaw naman pabalik ni Rogelio at lumundag mula sa sasakyan para eskortahan ng mga babae pasakay ng kotse. Mabilis ang mabigat na paghinga ng dalawa habang tinatanaw sila si Lina hanggang sa lumiit ang imahe ng mga yun at tuluyan nang hindi makita. Sabay silang napapunas ng pawis at napabalikwas na lamang nang muling magsalita si Rogelio. Sino ba yung mga naghahabol sa inyo? Ay, Diyos ko, buti na lang dumating kayo, Mang Rogie. Pwisit yung mga bruhang yun, yung si Lina yun. Ako, impacta talaga yung pamilya ng asawa mo, Lira. Pamilya ng asawa mo ang humahabol sa'yo, Lira? Tanong ni Rogelio. Pero imbes na sumagot, napalunok ng laway si Lira at dumistansya sa lalaki. Salamat sa pagligtas sa amin. Pwede niyo na kami ibaba dyan sa may kanto. Agad na umiwas ng tingin si Lira para putulin na ang diskusyon. Ngunit hindi yun tumalab kay Rogelio dahil ito na ang hinihintay niyang pagkakataon para ipagtapat kay Lira ang lahat ng kanyang natuklasan. Lira, alam kong mahirap paniwalaan pero base sa mga nakalap kong impormasyon, sinabi na sa iyo ng mga taong kumupkup sa iyo na hindi ka nila tunay na anak. Hindi yun mahalaga sa akin, Manong. Namatay ang mamang ko, na anak niya ako. Kaya mamamatay din ako, na magulang ko sila. Madali siyang makontento sa mga bagay-bagay. Ang kanyang buhay ngayon ay sapat na para sa kanya. Kahit na malinaw naman na hindi siya titigilan ng pang-aabuso mula sa pamilya ng kanyang asawa kung hindi siya lalaban. Ang nasa plano niya lang ay manahimik at lumayo sa kanila. Hindi yun magiging madali, lalo pat makapangyarihan ang pamilya ng mga Cortez. Sa katunayan ay hindi niya alam kung paano siya lalayo, pero gagawin niya yun kahit na anuman ang mangyari. Lira, hindi ka namin ipagdadamot sa mga taong nagpalaki sa iyo. Kaya sana naman, huwag mo ring ipagdamot ang sarili mo sa mga taong nagbigay buhay sa iyo sa mundong ito. Ikaw ang nawawalang anak ni Don Esteban. Lira, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng bilyong-bilyong kayamanan ng mga Balmores. Balmores? Bilyong-bilyong kayamanan? Ilang beses na napakurap si Lira, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Oo, Lumunok at tumango si Rogelio. ang tunay mong pangalan ay Vanessa Magdangal Balmores, anak ng bilyonaryong si Don Esteban Balmores at hasenderang si Doña Valentina Magdangal. Sa sobrang gulat, nawala ang boses ni Lira habang napatampal naman ang kaibigan niya sa kanyang punganga para kulubin ang malakas na pagsinghap. Matagal ka nang hinahanap ni Don Esteban, Lira, at mas kailangan kanya ngayon dahil tumatanda na siya at kailangan niya ng tagapagmana. Diyos ko naman, Pes. Magpakita ka na sa tatay mong bilyonaryo. Sabi naman ng kanyang kaibigan na niyuyugyug ang balikat ni Lira. Para ka nang nanalo sa loto. Napakaswerte mo. Hindi pa rin makapagsalita si Lira. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib dahil tila ba parang sasabog yun. Sa oras na tanggapin mo ang tunay mong pagkakakilanlan, mapapasayo rin ang kapangyarihang dinadala ng apelyido mo.
Hindi ka na matatapakan ng kung sino, Lira. Narinig mo yun? Hindi ka na maapi ng mga Cortez. Makakabawi ka na sa demonyong yun. Tsaka balatuhan mo naman ako, oh. Isang sampal para doon kay Celine. Nanlamig at nanginginig ang kamay ni Lira. Umugong sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Ito na ba ang paraan para tuluyan siyang makalayo? Ito na ba ang hinihintay niyang pagbabago? Sa sobrang daming tanong sa kanyang isipan, hindi niya namalayang huminto na pala ang sinasakyan nilang sasakyan. Tinatanaw siya sa bintana na ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang mansyong tila sinlaki ng isang bundok. Hindi nga yata mansyon ang tawag doon, kung hindi isang palasyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse at nang bumaba siya roon, mas lalong nalaglag ang kanyang panga. Nang luminga siya sa kaliwat kanan, ang mga kasambahay at ang iilan pang mga tauhan sa mansyon, na estatwa si Lira at tila tuluyan niya nang nakalimutan ang huminga. Nang dahan-dahang yumuko ang mga yun para magbigaya ng respeto. Ang matagal na nilang hinihintay na tagapagmana. Hindi pa siya babalik sa kanyang ulirat kung hindi lamang hinawakan ni Rogelio ang kanyang siko para eskortahan sa mismong loob ng mansyon. Bawat tapak niya mas nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Hanggang sa muntik na siyang mawala ng balanse nang matanaw ang isang matandang lalaki. Nakatalikod iyon sa kanya, may hawak na gintong tungkod at puti na ang mga buhok. Unti-unti ay humarap yun sa kanila at nang magtama ang mga mata nila ni Lira ay hindi nila napigilan pa ang mga luhang palabuin ang kanilang mga paningin. Vanessa, matagal kitang hinintay, anak. Napako si Lira sa kanyang kinatatayuan. Hindi makagalaw noong kinapig siya ng Don para sa isang mahigpit na yakap. Ngunit nang maramdaman niya ang init na yun, ay tila nalusaw siya hanggang sa kumawala ang kanyang hikbi sa kanyang bunganga. Papa, Ako nga to, anak. Sinapo ng matandang Don ang magkabilang pisngin ni Lira. Kamusta ka? Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Nagdadalawang isip ito kung paano sasagutin ang katanungan ng kanyang ama hanggang sa malalim na bumuntong hininga na lamang ang matandang Don at tipid ng umiti. Dito na kayo tumira ng papang mo. At bukas na bukas, ipapakilala kita sa mga kamag-anak natin. Ibinuka ni Lara ang kanyang labi para sana magprotesta. Ngunit sa huli, itinikom na lamang niya iyon at isang beses na tumango. Nagpalipas sila ng kanyang kaibigan ng gabi sa mansyon ng matandang Don. At gaya ng ipinangako nito, nagising si Lira na kompleto ng kanyang mga kamag-anak na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tumayo kayong lahat at salubungin ang aking nag-iisang tagapagmana, si Vanessa Valmores. Ani ng matandang Don habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan si Lira. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang sinasalubong ang mga matang nanunood sa kanya. Ang mga kamag-anak ay nakangiti. Lahat ay nakasuot ng magagarang damit at mamahaling alahas na kumikinang sa liwanag ng kristal na chandelier. Nang tuluyan na siyang makababa ng hagdan, agad siyang nilapitan ng matandang Don at may ibinulong. Pasensya ka na, anak. Wala munang ingranding handaan sa ngayon. Pero pagako, kapag handa ka na, ipapakilala kita sa buong mundo. ayos lang po, Papa. Hindi ko naman po kailangan ng ingrading pagpapakilala. Matamis na ngumiti si Lira at pinisilang kamay ng kanyang ama na gumanti ng halik sa tuktok ng kanyang ulo. Isa-isang nakipagkamay si Lira sa kanyang mga kamag-anak at sa lawak ng kanilang mga ngiti ay hindi aakalain ni Lira na magagawa ng mga iyon ang isang hindi katanggap-tanggap na krimen.
Sa unang buwan ni Lyra sa piling nila, tanging kabutihan lamang ang ipinapakita niya sa kanila at ang ugali nilang yun ang nagdala mismo sa kanya sa kapahamakan. Ang tingin kasi nila sa kanya ay mahina, inosente at wala pang muwang sa mundo. Dahilan kung bakit mas nagliyab ang kanyang pagiging ganid sa kayamanan at pera. Kung hindi kasi nahanap ni Don Esteban si Lyra, sa kanila mapupunta ang kayamanan ng matanda. Paghahatian nila ito. Ngunit ngayong narito na si Lyra, wala nang mapupunta sa kanila ni isang kusing. At dahil dito, nagplano silang kitlin ang buhay ni Lyra sa isang pekeng aksidente at nakatakda iyon ngayong gabi. Flight kasi ni Lyra papuntang Japan para magbakasyon at bisitahin ng ilang mga kumpanya ng kanyang ama. Maligalig pang kumakaway sa kanya mga kamag-anak habang pasakay siya ng sasakyan. Ngunit nang nasa highway na sila, isang nakakasilaw na ilaw mula sa padating na truck ang bumulaga sa kanila. Malakas na humiyaw si Lyra habang mahigpit na nakakapit sa seatbelt. Ngunit hindi iyon sapat para hawakan siya. Tumilapon ang kanyang katawan sa loob ng kotse at tumamang kanyang ulo sa basag na bintana habang bumubulusok ang sasakyan. Nagpaikot-ikot yun at kumaladkad pa ng ilang mga sasakyan hanggang sa isang brutal na hampas sa batok ang tuluyang nagpatilim ng paningin ni Lyra. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na wala ng malay. Ikinurap na lamang niya ang kanyang mabibigat na mga mata noong marinig niya ang isang pamilyar na boses ng isang lalaki. Malabo ang kanyang paningin pero naaninag niya pa rin ang nakadungaw sa kanya. Nakasuot ito ng itim at nakahawak sa isang kamay sa tenga. Bumubulong na tila ba may kinakausap ito. Positive Don Rafael. Pinatay na po namin ang pamangkin inyo. Pinatay namin siya sa parehong klaseng aksidente gaya ng pinagawa niyo sa amin 20 years ago. Wala nang hadlang sa pagitan niyo at ang kayamanan ni Don Esteban. Nalamig ang buong katawan ni Lyra. Don Rafael, ngalan iyon ng pinsan ng kanyang ama. Nais siyang patayin ito at siya rin ang nasa likod ng aksidenteng ikinamatay ng kanyang ina. Tumakbo ang misteryosong lalaki at kahit na gusto siyang habulin ni Lyra, binawi ng aksidente ang kanyang ulirat. Thankfully, stable ang kalagayan ni Miss Vanessa. Kailangan niya lang magpahinga ng ilang araw at pwede na siyang makauwi. Rinig ni Lyra na usal ng doktor. Gising na siya sa ospital pero nananatili siyang nakaratay sa kama habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ayaw niya kasing makita ang matinding pag-aalala sa mukha ng kanyang papang at natatakot din siya na sa oras na malaman ng nais pumatay sa kanya na nakaligtas siya ay tutuluyan siya ng mga ito sa ospital. Namulat na lamang siya nang umawang ang pinto at iniliwa doon ang kanyang ama, ang matandang Don. Agad siyang bumalikwas. Hindi niya iniinda ang sakit ng kanyang buong katawan at agad na hinablot ang kamay ng kanyang ama. Papa! Papa, gusto nila akong patayin. Papatayin nila ako. Gaya ng ginawa nila kay Mama. Anak, anong ibig mong sabihin? Hindi aksidenteng pagkamatay ni Mama. Pinatay siya. Pinatay siya. Mas lumakas ang hikbi ni Lyra. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Gusto din nila akong patayin noon. Pero hindi sila nagtagumpay. Kaya ngayon, gusto nilang tapusin ang inumpisahan. Sino ang tinutukoy mo, Vanessa? Hindi ko maintindihan, anak. Si Tio Rafael. Siyang pumatay kay Mama. At siya rin ang nasa likod ng aksidente ko. Namutla ang buong mukha ng matandang Don hanggang sa umakyat ang dugo sa kanyang ulo dahil sa matinding galit at pasigaw na inutusan ng kanyang mga tauhan para dakpin ang kanyang pinsan na si Rafael. Hataksel! Tuso! Pagbabayad ang lalaking yon!
Isang beses na napapalikwa si Lira nang basagin ng matandang Don ang mga kagamitan sa silid. Natatakot siya rito pero hindi sa puntong gusto niya itong layuan dahil sa galit na pinagmumula ng kanyang ama para protektahan siya. Tinawagan sa telepono ng matandang Don ang lahat ng mga makakapangyarihang tao na may koneksyon sa kanya para lamang bigyan ng hustisya ang dating asawa at ang kanilang kinawawang anak hanggang sa umalis ito at naiwang mag-isa si Lira kasama ang kanyang papang. Anak, kamusta ang kalagayan mo? Papang, pasensya na po dahil nadadamay kayo sa kaguluhan ng buhay ko. Ano ka ba, Lira? Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Anak kita at habang buhay kitang responsibilidad. Sumilay ang matamis na ngiti sa kulubot na muka ni Mang Isko habang pinupunasan ng mga luha sa pisngi ni Lara. Tahan na anak. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng gatas? Mas kumirot ang puso ni Lira sa lambing ng tono ng boses ni Mang Isko. Kaya tipid na lamang siyang tumango dahil kapag nagsalita pa siya, tiyak na mauuwi lamang yun sa hagulhol. Pinanood niya ang baluktot na likod ng kanyang ama habang paika-ika itong lumalabas ng silid para lamang ikuha ito ng gatas. Malalim siyang bumuntong hininga bago bumalik ng hika sa kama. Tumitig lamang siya sa puting kisame hanggang sa mapagtanto niya na halos 1 oras na noong umalis si Mang Isko. Nakita mo na ba si Papang? Hindi pa bumabalik ang papag mo, senyorita. Kumunot ang noon ni Lara. Hindi niya maiwasan na mag-alala, kaya't nagpasya siyang hanapin na lamang ito. Pero dahil hirap siyang maglakad, ay napakapit siya sa braso ni Rogelio habang binabaybay nila ang korehidor ng ospital hanggang sa kusang huminto ang kanyang mga binti nang matanaw ang ilang pamilyar na muka. Tatalikod na sana siya para iwasan sila, pero narinig niya ng pagtawag ni Doña Beatriz sa kanyang pangalan. "Oh, look who's here!" Dahan-dahang lumapit sa kanya si Doña Beatriz habang nakakross ang mga braso nito. "Gosh! Anong nangyari sa'yo? Pinugbog ka ba?" Ngiwing tanong naman ni Celine habang minamatas si Lira mula ulo hanggang paa. Hindi sumagot si Lira, hindi umimik, maging noong sumabat si Kelsey na maarting nakahawak sa braso ni Adrian na halos konti na lamang ay isusubsob na nito ang kanyang muka sa dibdib ng lalaki. "Lira, right?" Tanong ng babae na para bang hindi niya kilala si Lira. "Bakit ka nasa ospital?" "Mamahaling ospital," pagkaklaro ni Celine. "Afford mo ba dito, ha? Baka naman ibinenta mo na yung kapatid mong kalabaw para lamang mabayaran mo ang mga bills dito." Nagtawanan silang lahat, ngunit hindi yung nagtagal nang sumabata si Rogelio. Napakayabang nyo. Kilala nyo ba kung sino ang kaharap ninyo? At sino ka ba? Pagputol naman ni Adrian kay Rogelio. Bakit mo hinahawakan ng asawa ko? Nang marinig ni Lirang tinatawag sa kanya ni Adrian, hindi niya na napigilan ang tumawa. Asawa? Asawa mo pa pala ako. Kasal pa rin tayo, Lira. Matigas na ani ni Adrian habang nakaikting ang kanyang panga. Hindi na ba asawa ang tingin mo sa akin? Bakit? Dahil ba dito sa lalaking kasama mo? Oh my gosh! Singhapa ni Celine. Kaya ba afford mo na ang ospital nito dahil pumatol ka na sa matandang yan? Ito na nga bang matagal na naming sinasabi sa'yo, Adrian. Pera lang ang habol sa'yo ng babaeng yan. Nagpapatawa ba kayo? Ismid ni Rogelio. Luluhod kayo sa oras na malaman ninyo kung sino ang kinukutya ninyo. Huwag mo na silang pag-aksayan ng oras, Rogelio. Bumuntong hininga si Lira. Umalis na lang tayo. Patuloy pa rin ang pangungutya ng mga Cortes, pero tumalikod na si Lira at Rogelio. Hindi na dapat nito pagtuunan ng pansin dahil mas may mahalagang dapat gawin si Lira.
ang patunayan ng kanyang sarili na siya'y karapat-dapat na tagapagmana. Iginugol niyang kanyang buong oras para lamang aralin ng sistema ng kumpanya, kung paano ito tumatakbo at kumikita. Sinikap niyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay hanggang sa unti-unting nawala ang inosenteng si Lyra. Muli siyang ipinanganak na dalang kanyang tunay na pangalan, Senyorita Vanessa Magdangal Valmores. Dumating na rin ang itinakdang araw para ipakilala siya sa buong mundo. Iaanunsyo iyon sa enggranding pagdiriwang ng kumpanya, kung saan imbitado ang mga makakapangyarihang tao, kabilang na ang pamilya Cortez. Lumalampaso sa sahig ang pulang gown ni Lyra habang dahan-dahan nitong naglalakad sa red carpet. Nakasukbit ang kanyang kamay sa braso ni Rogelio, at kahit nasisilaw na siya sa mga flash galing sa iba't ibang kamera, ay hindi tumatagilid ang kanyang ngiti. Taas noon niyang sinalubong ang lahat kahit na nagbubulungan ng isinukli nila sa kanya, dahil hindi kilala ng nakararami si Lyra. Pero hindi rin magtatagal ay makikilala nila kung sino talaga siya, at sa mga taong minsang umapi sa kanya ay luluhod sila. Wow! Talaga namang nag-level up ka na. Ilang beses mo na bang binigay ang katawan mo dyan sa sugar daddy mo para makadalo ka sa ganitong okasyon? Napaikot na lamang ang mata ni Lyra mula sa narinig kay Celine. Ayaw niya na sanang pansinin iyon, pero kusang huminto ang kanyang mga paa. Wala, Celine. Hindi ko kailangang ibenta ang katawan ko. As for you, siguradong ito na ang huling pagkakataon na makakadalo ka sa ganitong kaingranding okasyon. At kahit na ibenta mo pang katawan mo, wala namang bibili. Napakakapal ng mukha mo para bastusin ang unika iha ko! Napamanhid ang pisngi ni Lyra nang lumipad ang palad ni Doña Beatriz sa kanyang mukha. Nagsinghapan ang lahat dahil sa kanilang nakita. Susugod na sana mga tauhan ni Don Esteban nang palihim siyang sinenyasan ni Lyra para pigilan. Palayasin yung dukhang yan! Sigaw muli ni Doña Beatriz habang dinuduro si Lyra. Wala siyang karapatang huminga sa parehong hanging nilalanghap ni Senyora Vanessa, ang bilyonaryong tagapagmana. Nang marinig ni Lyra ang kanyang tunay na pangalan mula sa bunganga ng biyanan, ay hindi niya napigilang tumawa hanggang sa mauwi iyon sa isang halakhak. Mas lumakas ang bulungan ng mga tao, at nang umugong ang bansag sa kanyang baliw, ay napaigtas ang pasensya ni Adrian. Nakakahiya ka. Igting na bulong ni Adrian sa tainga ni Lyra habang mahigpit na hawak ang braso nito. Pinapahiya mo ang pamilya ko. Ano na lang ang sasabihin ni Don Esteban at Senyorita Vanessa sa oras na malaman nilang asawa kita? Nagpakasal ako sa isang hampas lupa. Nakakahiya. Itapon mo ng babaeng yun sa labas bago pa dumating si Senyorita Vanessa. Sambit ni Celine na siya mismong humata kay Lyra para ipagtabuyan nito. Tsupe! Layas! Nangangamoy bukid na dito dahil sa'yo! Kusang nagpapalakad na lamang si Lyra hanggang sa tuluyan siyang itulak sa labas. Isinarado nilang pinto sa mismong harap ng kanyang mukha. Ngunit ang hindi nila alam ay may akses siya sa likod ng pintuan dahil siya ang nagmamay-ari ng kumpanya. Dumaan si Lyra doon at pinanood mula sa backstage ang paghahanda ng mga bisita para salubungin si Senyorita Vanessa Magdangal Valmores. Sinigurado ng mga iyon na presentable ang kanilang mga itsura. Inunat ang mga kusot na damit at mas pinakintabang suot ng mga alahas, at hindi maiwasang umismid si Lyra dahil ni isa sa kanila ay wala man lang tumulong sa kanya kanina. Wala silang pakialam sa kahit na ano kung hindi sa pera at kapangyarihan. At ang katotohanan yun ang mas nag-aapoy sa kagustuhan ni Lyra na ipakita ang sarili, na ipamukha sa kanilang lahat na ang minamaliit nilang anak ng magsasaka ay matagal nang nawawalang anak pala ng bilyonaryo.
Tila maiihi siya sa kaba at muntikan pa ngang mawala ng balanse noong magsimulang magsalita ang host. Pero agad ding sumiklab ang kanyang tapang nang marinig ang kanyang pangalan. Salubungin nating lahat ang nag-iisang tagapagmana ng Valmores Group. Dahan-dahang nahawi ang itim na kurtina kasabay ng pagtapat ng ilaw kay Lira. Nasilaw siya roon pero wala nang mas nakabibingi pa sa katahimikan na sumalubong sa kanya. Naputol ang hangin at ng palakpakan. Bumaluktot ang ngiti ng mga labi nang makita siyang nakatayo sa stage. Lira? At ang tanging tunog na umugo ay ang mga bulong na tawag ni Adrian kay Lira hanggang sa sundan iyon ng boses ng tagapagmana para korektahin. Vanessa. Vanessa Magdangal. Valmores. Ang pangalan ko. Ano? Hindi pwede. Oh my God! Hindi totoo to! Hindi to totoo! Napatayo ito habang paulit-ulit na umiiling. Bakit hindi niyo matanggap? Dahil natatakot kayo? Natatakot kayo na ang babaeng inapi niyo ay kaya ng lumaban ngayon? Mga duwag kayo! Namutla ang mukha ni Doña Beatriz at tila ba mahihimatay ito. Walang nakasagot sa kanila, kaya naman nagpatuloy si Lira. Ngayon, hindi kayo makatingin sa akin ng diretsyo. Pero hindi sapat ang kahihiyan na yan. Dahil kailangang malaman ng lahat ang kasamaang nananalaytay sa dugo ninyo. Isa-isang isiniwalat ni Lira ang kanyang mga pinagdaanan sa kamaya ng mga Cortez. Ang bawat detalye ng kanyang binitawan ay nagpapasinghap sa lahat hanggang sa on the spot, binitawan ng mga kasosyo nila ang investment sa kanilang kumpanya. Tuluyan ang nawala ng balanse ang mga Cortez pero hindi pa tapos si Lira. Sunod ay ilang mga kalalakihang nakasuot ng itim ang lumapit kay Adrian. Ang isa sa kanila ay iniabot sa kanya ang nakarolyong papel. Ano? Ano ito? Tanong ni Adrian habang dahan-dahang binubuklat ang papel gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Divorce paper. At huwag ka na mag-alala, Adrian. Hindi mo na kailangang pirmahan yan. Dahil legal tayong hiwalay. Ganyan kalakas ang naggagawa ng pera at kapangyarihan. Napaluhod si Adrian. Hindi na ito makapagsalita at tila ba nawawala ng malay. Hinawakan niya magkabilang braso ng mga tauhan ni Lira. Kakalad ka rin na sana siya nang bigla siyang manlaban. Hindi! Hindi ako naniniwala. Ano na naman bang kahibangan to? Ha? Nagsisinungaling ka na naman. Nakakahiya sa mga Valmores. Napaismid at umikot ang mata ni Lira. Hindi pa rin talaga naniniwala si Adrian dahil hindi maalis sa kanyang utak ang dating katauhan ni Lara. Para sa kanya, mahina pa rin ang dating asawa at hindi magiging isang bilyonaryong heredera. At ginatungan pa ito ng kanyang ina at kapatid. Right! Itinawid ni Celine ang kanyang likod habang unti-unting tumatayo. Ikaw? Tagapagmana? Sinong niloko mo? Tama na itong kaibangan mo, Lira. Nakakahiya. Ginugulo mo ang okasyon ni Senyorita Vanessa. Muling umugong ang bulungan at nag-umpisa nilang pagdudahan ang katauhan ni Lira. Sinabi ng mga yon na isa siyang impostora hanggang sa napaatras na lamang siya noong biglang may bumato sa kanya ng wine glass. Nabasa ang kanyang suot na gown at nabasag sa sahig ang wine glass. Napakurap siya sa sobrang gulat at kung hindi lamang siya naging mabilis ay tatamaan ulit siya ng paglipad ng plato. Mga bastos! Sigaw ni Rogelio na ginamit ang sariling katawan para protektahan si Lira. Tama na! Pagsisisihan niyo ang ginagawa niyo! Tumabi ka dyan, tanda. Sigaw pabalik ni Adrian. Huwag mong ipagtanggol ang impostorang to. Lumabo na ang mga mata ni Lira dahil sa nagbabadyang luha. Walang naniniwala sa kanya at ang mas malala pa ay namata namang ito ang kanyang amang si Mang Isko. Hoy, ikaw! Isko!
Mabigat na nagmarcha si Adrian patungo kay Mang Isko. Napabalang nitong hinablot ang payat na braso nito. Wala na siyang natitirang respeto para sa ama ng babaeng minsan niyang minahal. Bitawan mo papang ko! Muntik nang matapilok si Lira dahil sa pagmamadali nitong isalba ang kanyang ama. Tinakbo niyang distansya nila para bawiin si Mang Isko. Ngunit isang malakas na tulak mula kay Adrian ang nagpatilapon sa kanya. Napadaing siya sa sobrang sakit at mangyak-ngyak na luminga sa paligid para humingi ng tulong. Pero walang gumalaw, maging ang mga tauhan ni Don Esteban ay wala ring ginawa. Itong matandang to ba ang nag-utos sa inyong magpanggap bilang Senyorita Vanessa? Demanda ni Adrian. Nanggagalaiti ito sa sobrang galit at sa higpit ng hawak niya sa braso ni Mang Isko na baka madurog na ang buto nito. Pagod na ba kayo sa bukid? Ha? Pagod na ba kayo sa buhay bukid? Sawang-sawa na ba kayo na mag-ulam ng kamote at kangkong? Nanlaki ang mga mata ni Lira nang itulak ni Adrian si Mang Isko sa sahig. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng matanda nang madislocate ang marupok na hita nito. Kaya't nagmadali si Lira, nagapangin ang distansya nila. Tama na, Adrian! Mahigpit na niyakap ni Lira ang kanyang ama para protektahan nito nang umakma si Adrian na sisipain ang kawawang matanda. Tulong! Tulungan niyo ako! Dalhin niyo papang ko sa ospital! Manahimik ka, babae. Walang tutulong sa'yo dahil isa kang impostor. Hindi ako impostor! Magbabayad ka sa oras na dumating ang papa ko! Cut the act, Lira. Napakasinungaling mo talaga. Hindi na nakaiwas si Lira nang tunay na siyang sipain ni Adrian. Tapusin mo na ang kayabangan at pagpapanggap mo, Lira. Dahil tsaka na lang kita kakauwaan kapag inamin mong isa kang impostora. Gustong sumigaw ni Lira pero huli na ang lahat noong hinablot ni Adrian ang isang upuan para ihataw ito sa kanya. Nang dilim ang kanyang paningin nang pumalo ito sa kanyang likod at ilang segundo lamang matapos ang nararamdaman niya ay ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ulo. Mahina niyang narinig ang pagsigaw ni Mang Isko sa kanyang pangalan at ang pagtapik ni Rogelio sa kanyang pisngi para ibalik siya sa kanyang ulirata hanggang sa pabalang na bumukas ang pintuan at dali-daling lumapit si Adrian sa taong nasa likod noon. Don Esteban. Don Esteban, mabuti at dumating na kayo. May baliw na babaeng nagpapanggap bilang ang anak nyo. Pero wag po kayo mag-alala dahil pinarusahan ko na siya. Proud na proud pa si Adrian sa kanyang ginawa sa pag-aakalang papabor sa kanya ang matandang Don. Pero sa halip na nananatiling tuwid ang ekspresyon nito habang kinakausap ang isa sa kanyang mga tauhan. Nakuhanan niyo ba ng video ang pang-aabuso sa anak ko? Opo, Don Esteban. Matibay na ebidensya po ito. Anak? Video? Ebidensya? Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hayop ka at ang buong pamilya mo. Kalmado ang boses ng matandang Don pero punong-puno iyon ng panggagalaiti. Sa tingin mo ba, hahayaan ko na lamang nabubugin mo ang anak kong si Lira? Nagtimpi lang ako para makakuha ng matibay na ebidensya na magpapabulok sa iyo sa kulungan. Hindi. Hindi! Nagkakamali po kayo. Don Esteban! Ilang beses na humakbang papaatras si Adrian habang umiiling. Si Lira yan! Hindi yan si Vanessa! Huwag ka nang magsayang ng laway, Adrian. Dahil si Lira at Vanessa ay iisa. Muling ibinuka ni Adrian ang kanyang bibig para magpaliwanag pero tumilapo na lamang sa kanyang mukha ang isang malakas na suntok na pinakawala na ng matandang Don. Para yan kay Lira. Isang suntok ang muling umalingaw-ngaw na agad na sinundan ng pangalawa. Ito naman, para kay Vanessa. Sabay na napasinghap si Doña Beatriz at si Lynn na siyang pumukaw ng atensyon ng matandang Don sa kanila.
At kayong dalawa, hindi ko kayo kakalimutan. Dadabayan ninyo itong uniko iho ninyong mabulok sa kulungan kasama ang iba pang nang api at nang maliit sa anak ko ngayong araw na ito. Agad na nagkagulong lahat. Ang iba'y sinubukang tumakas pero hindi nila kasing bilis ang sirena ng pulis. Sa isang iglap, nadakip silang lahat at dinala sa presinto para ipaliwanag ang kanilang immoral na asal. Habang si Lyra, si Vanessa Magdangal Valmores ay dahan-dahang tumayo mula sa sahig. Basama ng kanyang kasuotan at dumudugo ang ulo ay taas na pa rin niyang hinarap ang lahat. Hindi lang bilang tagapagmana, kung hindi bilang isang babaeng pinanday ng hirap, isang babaeng hindi kailanman muling yuyurakan kahit pa ang sarili niyang nakaraan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw nito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.